Hello mga mami, Bollywoodland team tong gagawin kong cake ngayon. First time ko palang gumawa ng ganitong cake, tapos double barrel yan siya. Approximately nasa 8 inches by 9 inches yan siya umabot. And then, may cake board yan siya in between ng 3 and 4 layer ng cake. Kasi nga since sobrang bigat siya, kailangan ko siyang lagyan ng cake board para sure ako na hindi siya bumigay or mag-crack kasi ibabiyahe pa to ni customer. Tapos ayan, binalutan ko na kahoy ito, kumbaga yung design ng cake na yan. Pero kulay puti or off-white yung kulay niya, hindi siya yung kulay brown na kahoy for the woodland. Tapos, yung sa cake drum niya, yung part dyan na kulay brown nakikita nyo, ako lang yung nag-cut out niyan sa mga corrugated box na meron ako dito. Pero malinis naman yun siya kasi pinaglagyan din yun siya ng mga order ng mga cake box. Kaya yan, para kahit pa paano mas mataas yung kanya magiging tungtungan ng cake kasi lalagyan ko pa yan siya ng design na para bang sangkalan, parang punong kahoy, ganun siya yung design niyan. Tapos buti nga ganyan lang yung sa icing niya, kahit paano madali lang siya, 'di ba? Though yung part na yan na lalagyan ko siya ng, kala mo yung mancha-mancha ng kahoy, tinaga-taga ko lang siya. Medyo mabusisin or medyo matagal din yun siyang gawin. Pero ganyan lang naman siya, pahid-pahid lang naman siya. Yung topper neto, in advance ko nang igawin kasi madami-dami, sobrang dami actually. For me, nadadamihan ako sa topper neto. Kaya mga 4 or 5 days before pa lang. I think 5 days nga pala before sinimulan ko na, or basta ganun kasi may mga kabute, something ganun. And then, ito kinaumagahan, saka ko na ilalagay itong mga details niya. Siyempre, may mga fondant details, tapos soft icing, kaya baka mag-absorb ng moist. Kaya kinaumagahan ko na lang yan siya ginawa. Tapos, ito na nga, binalutan ko muna ng light color brown na fondant itong kanyang pinaka cake drum. Tapos, sa gilid, ayan yung design na kala mo sangkalan siya. Nabibili lang yung molder niyan online, para at least kahit paano mas mukha siyang kahoy talaga, realistic. Kala nyo na nga mukha siyang sangkalan, diba? Kung hindi lang siya ganun halata yung putol-putol niya. Tapos nilagyan ko na toothpick nga pala yung part ng gilid na yun kasi nahuhulog siya. Etong mga stopper, hindi kasi ganun kalinaw yung picture na na-forward sa akin ni customer, kaya I'm not sure ako kung tama yung capture ko ng mga details ng topper. Basta again, may punong kahoy siya sa gilid. Napaliit nga tong cake drum ko. Dapat at least 14 inches siguro yung pinaglagyan ko. Ayan, nahulog. 14 inches para kahit paano may allowance siya, diba? Masyado siyang siksik. Tapos yung box ko nga pala neto, nasa 12 inches din lang, kaya medyo bulky masyado or nauka siya. Tapos ayan, nilagay ko na yung topper ng ganyan. Buti na lang malapit na ako matapos nung time na nagsabi si customer on the way na sila. Medyo maaga sa oras ng usapan. Kaya pag ganun pa naman nag-start na ako magpanik kay papunta na si customer. Tapos ayan, yung mga dahon-dahon na yan. So binili ko na din lang yan siya yung molder niyan since wala pa akong molder ng ganyang klaseng dahon. Advance ko na yan siya, overseas pa in order. Kaya buti na lang sa ganitong madaming details is 1 month before, mahigit pa, nag-advise na si customer. So ito nga pala, di ko na binidyo yung part ng paglagay ko ng details. Ayan yung facts, hiwalay na video ko siya ginawa. Di ko na na-video lahat kasi on the way na si customer. Ito ng kanyang pinaka-final outcome. So far, halos edible yung mga topper niyan, except sa kahoy-kahoy. Separate video nga pala yung ginawa ko dyan sa edible moss. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam!